Lagi kong kinukulit si Pastor Odi, kakanta ako, Pastor. Wag na. Baka maubusan na ng nagwo-worship. Okay. So, aanyayahin ko po muna kayo na tumayo para basahin po itong mensahe. No? Buksan niyo po sa Matthew chapter 13, verse 44 hanggang 52. Matthew chapter 13, verse 44 to, let's say 50, not 52. Babasahin ko po lahat, hindi na po ako magre-responsive reading para mas mabilis po yung oras. Sabi sa verse 44 again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man has found, he hides, and for joy thereof goes and sells all that he has, and buys that field. Verse 45 again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered every kind, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just. In the last verse, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. So let's pray. Lord, Ama namin sa langit, ako po'y nananalangin para sa amin lahat na maintindihan po ang inyong mensahe. Lord, sana po kayo po ang makita dahil ako po ay tagapagsalita po lamang. Salamat po sa pribileyo na ito. At Lord, patnubayan niyo po ang aking bibig, ang aking damdamin, ang aking isipan na masambit o masabi lamang ang inyong kagustuhan. Lord, sa mensahe po na ito na may makonvict po o maintindihan po ng mga tao na hindi pa alam kung ano yung kaligtasan at sila po ay maligtas at hindi po papabayaan ang mensahe. At sa lahat, Lord, na nananampalataya na sa inyong anak na si Jesus, na sinasabing siya ay kanilang Panginoon at tagapagligtas, ay mas lalong lumalim ang pananampalataya. Gayon din, Lord, ang aming kasalanan, patawarin niyo po kami. At kung maaari po, Lord, lalo na po ako, ang aking panalangin, kontrolin niyo po lagi ang aking buhay, ang aking kilos, para hindi po malungkot na ako pinagkakasala sa inyo, gayon din po sa aking mga kapatid sa Panginoon. Lord, salamat po sa araw na ito, sa unang linggo na ito, at pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. So maupo po tayong lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa pastor po ng Subic Bay Baptist Church, si Pastor Odek, na may pribilehiyo po ako magsalita sa maraming tao. Sa totoo po, hindi na po ako sanay sa ganito karami ng audience. No? At salamat sa San Pedro Saog. Alam ko yung mga santos po ay wala. Lalo na kay Raisa at kay... nakalimutan ko pangalan. Pagpasensya niyo si... po, nag-imbita po sila na maigi. Alam mo na kung sino ka. Okay? Pagpasensya naman, makakalimutin ako sa pangalan. Lalo na kinakabahan po ako. Ngayon po, ang ating mensahe ay tungkol po sa kaligtasan ulit. Ano nga ba yung kaligtasan? Kung babasahin ko po ulit ang verse 44 at 45 to 46, no? Subukan ko po i-translate sa Tagalog. Sabi ulit, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanan, no? At ito'y nakatago sa gitna ng lupain. Na kung saan meron isang taong na nakakita dito, no? Tapos ang ginawa niya, tinago palalo niya ito. Bakit? Dahil sa sobrang saya niya, siya ay umalis po agad at ganito ang ginawa niya. Binenta niya po lahat ng kanyang ari-arian para lamang bilhin yung lupain na iyon. No? Ulit, sa verse 45, sabi ang harian ng langit ay parang katulad ng isang negosyante. At yung negosyante na ito, ay ito yung negosyo niya. Naghahanap siya ng magandang perlas para ibenta. No? Ngayon, na nakita siya ng isang perlas na napakaganda, napakamahal, priceless. Ang ginawa niya ganito na naman, binenta niya na naman lahat.
no? At binili niya itong perlas na ito. Ngayon, ang una pong ating gustong sabihin ay acrostic po natin yung salitang save, no? Kasi letter S po, pagdating dito sa kaligtasan, kailangan i-surrender mo lahat or surrender all. No? Marami sa ating mga kababayan, mga kapatid na Pilipino, marami nakakarinig na mensahe. Sabihin, pray, ganito, ganyan, ikaw maliligtas sa kasalanan. Maliligtas po tayo sa kasalanan. No? Kasi sa Romans chapter 6:23, sabi ganon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, mapapansin natin dito sa dalawang kwento ng dalawang tao. Yung isa nakakita ng magandang kayamanan. No? Ito'y parang sa may kaligtasan mula sa iyong kasalanan at hindi ka pupunta na impyerno. No? Pupunta ka sa langit. Tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. No? Pray ka ng ganito. No? Parang ganun yan, yung kayamanan na nakita mo sa gitna ng lupain na malaki. Pangalawa, ay isang parang perlas na napakaganda. No? Hinahanap-hanap mo. Sabi, akin yan. So nakita mo yung mga bagay na magaganda tungkol sa kaligtasan. Ibinalita sa'yo ng mga missionary. Ibinalita sa'yo ng preacher. Ibinalita sa'yo ng mga members ng church na nag-soul warning, soul winning. Palagi. No? Pero ganito, minsan may problema sa ganun. Kasi dapat isusuko mo sa lahat. Kaya ang sabi, surrender all. Kasi hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon. Si Jesucristo. No? Mamaya, babanggitin natin yan. Una, pag gusto mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon, ibibigay mo lahat. Dapat wala kang hesitation. No? Wala kang pag-aalinlangan. Dapat hindi ka magdadalawang isip, no? Parang sa Matthew chapter 19, verse 16 to 24, hindi ko na po babasahin ito. Nasubukan ko po i-shortcut para sa oras. No, dahil it's 11:12 na, minsan ako po yung napapasarap sa pagsasalita, umaabot po ako ng 1.5 hours. So sana before 12, matapos na. No? Sabi dito, good master, no? Mabait na guro. Sabi ng Panginoon, sino mabait? No? Kundi ang Diyos lamang. Ngayon, to make it long, sabi nito, gusto ko pong makasama sa kaharian ng langit. Aminado yung lalaking ito na meron siyang problema. Hindi niya alam paano makapunta sa kaharian ng Diyos. So sinabi na yun ng Panginoon, dapat ganito gawin mo, no? Ito'y gawin mo, sundin mo lahat ng utos ng Diyos. Sabi niya, nagmayabang siya. Nagawa ko na lahat yan. Ngayon, sa verse 21 ng Matthew chapter 19, sabi dito, bago po yun, sabi ng Panginoon, no? Jesus said unto him, kung gusto mo maging perfecto, if you will be perfect, sabi ganon, ibenta mo lahat ng meron ka at ibigay mo sa mahihirap. No, kasi alam mo ng Panginoon ano yung puso ng tao na yun eh. Bakit? Kasi Diyos siya eh. Si Jesus ay Diyos. No, pag sabi nyo, Jesus ay Diyos, baka meron dito hindi naniniwala. Di ko kasama po dito sa aking PowerPoint. Pag tinignan nyo lang John chapter 10 verse 30. The Father and I are one. Ang Diyos Ama at ako ay iisa. No? Kaya alam niya lahat. Omniscient, ibig sabihin, alam niya lahat ng mga bagay na yan. No? Ang problema dito, itong mayaman na ito, itong tao na ito, napakaraming yaman. Hindi niya basta-basta pamigay yung kanyang yaman. Nakita ng Panginoon, yung kanyang pananampalataya ay hindi kay Kristo. Ang kanyang sandigan ng buhay, ang kanyang angkla ng buhay, no? Ang tinatayuan niya ay buhangin. Hindi katulad ng Diyos na talagang bato, na muog o matigas, malaki, at hindi basta-basta nasisira. Hindi talaga siya nasisira. So, ang gumawa dito, ang ginawa ng mayaman, umiyak. Umalis. Nagdalawang isip. Nalaman ko ano yung kinagandahan ng kaharian ng langit. Alam niya paano maligtas. Pero hindi niya matanggap
na manampalataya kay Kristo. Di niya matanggap na si Kristo lamang na Panginoon ang kaya niyang pagkatiwalaan at lahat ay maibibigay sa Kanya. No? Isa pa, sa Luke 9, chapter 57 to 62, mababasahin ko lang, "It came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee wheresoever you go." Sa Tagalog, Lord, sasamahan kita kahit saan ka pumunta. No? Pero sabi ng Panginoon, no? But he said, sabi ng Panginoon, buti pa yung mga foxes, o yung mga parang maliliit na aso na cute, no? Foxes tawag doon, no? Buti pa yung mga yon, meron silang butas na tinutulugan, may tirahan sila. Buti pa yung ibon sa langit, meron silang mga pugad na pwedeng pagdapuan. Pero sabi niya, ngunit ako, the Son of Man, no? Wala man ni isang unan na paghihigaan ng buhok tuloy ng ulo, no? At sabi niya, ngayon, sundan mo ko. Sabi mo, susundan mo ako kahit saan ako pupunta. No? Pero sabi ng lalaki, Panginoon, pabayaan mo unang ilibing ko, no? Ang aking ama. Hindi naman patay yung kanyang ama, sa totoo lang. Sa tradition po ng mga Hudyo, ang ibig sabihin dito, let me bury my father. Sa totoo, kadalasan pag sinabi nila ito, malakas pa ang kanilang ama. Malakas pa ang kanilang magulang. Ang ibig sabihin po nun, antayin niyo po muna, Lord, na dumating panahon na makuha ko na yung mana ko. Kasi pag namatay na yung tatay ko, nailibing ko na siya ayon sa araw na dapat siya ilibing at pagkatapos ng oras ng pagluluksa, makukuha ko na mana ko. Pera na naman. No? Karamihan sa atin, kaya hindi natin matanggap si Kristo bilang Panginoon, hinaharangan tayo ng pera. No? Kausap ko si Pastor Chris Tondag, kaklase ni Pastor Ronnie Kerubin. No? Nakakalungkot. Mga young people niya na lalaki na uubos. Dumating sa edad na 16 hanggang 18, nagkatrabaho. Binyagan na yung mga yon. Hindi na nag-worship. Kasi Sabado may trabaho. Inuna yung trabaho bago sa Panginoon. Ngayon medyo kalungkutan ako, may ibang mga members na inuna yung party bago sa Panginoon. Diba? High calling, Panginoon muna. Kaya karamihan hindi naliligtas. Hindi nag-church. May trabaho ako eh. May trabaho ko. Alam niyo po, sinabi ni Pastor Odek, napaganda. Dapat yung excuse natin na may trabaho, hindi ako magsisimba. Kundi ganito, Sir, Ma'am, Boss, di ako makakapagtrabaho. May worship kami. Mas importante yung Diyos sa inyo. Mas importante yung Diyos sa pera na ito dahil siya yung nagpo-provide ng lahat. Pero karamihan, sadly, no? Trabaho muna. Mas maintindihan ko pa kung ikaw ay doktor, police, army, mga tagapagpakayapa, mga tagapagpagaling. Kasi critical yung mga bagay na yan eh. No? Pero para lang sa pera, nakakalungkot. No? At sinabi dito, another also said, sabi, Lord, gusto rin kitang puntahan, pero pabayaan niyo muna akong magsabi ng goodbye sa aking kamag-anak, sa aking magulang. Alam niyo, meron dito kung di si Elijah, si Isaiah, ay nangyari sa kanya to. Pinayagan. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang Panginoon, Diyos yan, si Panginoon sa Kristo, alam niya lahat. Kasi ito nag-aalinlangan, gumagawa lang ng excuse para hindi sumama. No? Minsan, pag naiisip mo, pag tinignan mo sa Matthew chapter 10, no? Sabi ng Panginoon, hindi ako nagdala dito ng kapayapaan na katulad ng iniisip niyong kapayapaan ng mundo na katulad ng ginagawa ng UN peacemakers, no? Na walang gera, etc., etc. No? Kundi ako'y magdadala ng espada. Ano ibig sabihin ng espada? Gulo. Sabi, at yung tatay, makakaawa niya yung kanyang anak na lalaki. Ang nanay, makakaawa niya yung
Anak niyang babae. Yung daughter-in-law, makakalaban niya yung mother-in-law niya. And I'll set variance within your family. Ang sinasabi ng Panginoon dito, the greatest rule, no? Mahalin mo muna ako bago ang iba. Panginoon mo ako? Bakit hindi mo ba mabitawan yung mga bagay na nag-hold sa'yo dito sa mundo? Yung iba, tropa ko muna bago ang Diyos. Bisyo ko muna bago ang Diyos. No? Maraming bagay nag-hold out sa atin. Pag isa-isay natin, tatagal tayo. No, mga kabataan ngayon, siguro yung vision nila, Facebook, TikTok, ML, di na yata uso ML, bumabalik sila sa COC o kung ano-ano mang games na yan. Kasi may NFT na eh. Kikita ako dyan eh. Diba? Nakakalungkot. Okay. Bakit ko po nasabay ito? No? Pag binasa po natin ito, kasi alam na nila kung ano yung kaharian ng langit. Alam nila kung ano yung ino-offer ng Panginoon. Sabi niya, surrender all. Ngunit hindi nila magawa. 2 Peter chapter 2, verse 20 to 22. Papahapiawan ko lang ito. Sabi dito, for it after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the righteousness than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it happened unto them according to the true proverb, the dog turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Ano ibig sabihin nito? Yung aso, kinain na naman niya yung suka niya. Yung baboy na bagong linis, pumunta na naman dun sa putikan. No? Ganito po yung paghahalin tulad sa mga tao. Alam na nila kung ano yung kaligtasan. Alam na nila yung kagandahan mapunta sa kaharian ng Diyos. Ngunit dahil sa mahatak sa kanila sa mundo, bumalik sila doon. Ayaw nila ibigay yung kanilang buong buhay. Ayaw nila sumuko sa Panginoon. No? Pag hindi ka talaga sumuko sa Panginoon, babalik ka doon. Mas malala pa. Apostates. Mas maganda po ito pag tinalakay po natin yung buhay ni John the Baptist, how he had became great, and yung pagkatapos nun, no, sa Matthew chapter 11. Pero ganito yung gusto ng Panginoon, katulad na sinabi ni Pablo, sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14, Brethren, hindi ko binibilang ang aking sarili na nahuli o nakakulong. Ngunit itong isang bagay na aking ginagawa, kinakalimutan ko lahat ng bagay na nandoon na nakaraan, na iniwan ko na doon. At inaabot ko yung mga bagay na sa hinaharap. No? Sabi, I press toward the mark. Ibig sabihin po ng press ay talagang pinupursige niya na pumunta doon sa kanyang tinatadhana, sa kanyang marka na gusto para sa buhay. For the price of the high calling, itong premyo na mataas na tawag nino ng Diyos kay Kristo Jesus. Kasi pag ganito mga kapatid, wala pong ligtas na kalahati. Walang kaligtasan na konti na lang po, pastor. Kumpletong natanggap ko na si Kristo bilang Panginoon. Pag hindi mo tinanggap si Kristo at hindi mo binitawan lahat ng mga bagay sa iyong buhay na makamundo, ikaw ay hindi ligtas. Ito po ay nakakatakot na isang bagay. Isa pang nakakatakot doon, pwede kang maging apostate. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, huwag mong isawalang bahala. No? Ito yung sa mga bagay, pag tiniisip mo, ligtas ka na. Huwag mo isang walang bahala. Yung pagtitipon-tipon ng mananampalataya. Sa Hebrews po ito, chapter 10. No? Hindi katulad ng ginagawa ng iba na binabaliwala lamang ito. Yung sinasabi ni Pablo dito na ginagawa ang iba na binabaliwala ito, wala sa kanilang puso yung kagustuhan ng Panginoon. Pakonti-konti, imbis na sila ay makapunta sa Panginoon, kasi hindi nila talaga sila sa puso si Jesus eh. Kala nila ligtas siguro sila. O kung ano-ano man yan.
Palayo sila ng palayo. Naniniwala ako sa isang Kristiyanong karnal. Ang Kristiyanong karnal ay minsan namumuhay sa mundo. Pero katulad sa ginawa sa Korinto, nang pinagsabihan ni Pablo yung isa doon na karnal, ang ginawa doon, nagpursige siya para ipakita na mahal niya ang Panginoon. Bumalik siya sa Panginoon. Tawag doon ang mga nagbabackslide lang. Hindi rin po ako nagsasabi na walang baby Christians. Nagkakaroon doon po yan, lalo pag bagong ligtas. No? Hindi naman ibig sabihin, pag ikaw naligtas na, alam mo lahat na nakasulat sa Biblia. Ganun nakatindi yung pananampalataya mo. Diba? Kaya nga lagi sinasabi ng Panginoon, ng pastor natin, basahin mo Biblia, magdasal ka, isa puso mo yan para lumalim ang iyong pananampalataya. No? Ina-expect natin na ikaw ay talagang magkakalat. No? Pero hindi forever, sabi mo, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 20 years, baby Christian ka pa rin. Baka hindi mo pa talaga natatanggap si Kristo bilang iyong Panginoon. Okay? Ngayon, balikan natin Matthew 13 verse 44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field, that which, when a man has found, he hides it. Tingnan niyo po dito. Joy thereof goes and sells all that he has, and buys the field. Alam niyo, pag nalaman niyo yung kaligtasan at talagang willing kayo na tanggapin si Kristo bilang Panginoon, may kaligayahan kayo na tanggapin siya bilang Panginoon. Ano sinasabi dito? Ibibigay niya lahat, kakalimutan niya lahat yung worldly affairs niya. No? Wala akong pagmamay-ari. Ibibigay ko lahat to para sa kay Kristo. Makuha ko lang na siya ang aking maging Panginoon. Bakit? Kasi yung field na ito, si Kristo lamang yung daan. Sabi nga sa sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. At sabi nga ng Panginoon, ni Kristo, kung saan ako, doon din kayo. Sa John chapter 14 yan, babalikan natin yan mamaya. Kaya sabi nito, ito yung kaharian ng langit. No? Dito, may kasiyahan ako na ibigay lahat. Kasi nakikita niyo yung value ng kaharian ng langit, nakikita niyo yung value ko anong ginawa ni Kristo para sa Kanya. Hindi ko kaya itong bayaran. O bigay ko na lahat. No? Gawin mo lang ako. Alipin, Panginoon. Tanggapin mo lang ako, Panginoon. Pagsisilbihan kita habang buhay, Panginoon. Dahil mas malaki pa ang aking kikitain kesa sa kung anong meron ako dito sa aking buhay ngayon. Sana ma-realize natin yan. Kasi ganun din ang ginawa ng ng negosyante, no? Ang sinabi ng negosyante, nung nakita niya napakamahal na perlas, ito negosyante ito no? Anong ginawa niya? Ibibenta ko lahat ng ari-arian ko para lamang sa perlas na ito. At sabi yung perlas na ito ay parang kaharian ng langit. Anong ginawa niya? Lahat ng kanyang pag-aari ibibenta. Ngayon, note, ang mga Hudyo po, mga negosyante na magagaling. Medyo ganun yan sa pera yan. Kung sinabi nyo, Ilocano, ganito, siguro yung mga Hudyo, lalagyan pa ng semento yung kanilang kamay para lamang hindi lumabas yung pera sa kanilang kamay. No? Kasi talaga, isa yun sa mga bagay na kahinaan nila, pera. Pero nakita ng negosyanteng Hudyo na ito, mas malaki ang profit ko, mas malaki ang kita ko sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon. Hindi ko kayang bayaran to. Si Kristo lamang ang pwede dito. Tapos sabi niya, halika dito. Tanggapin mo ko bilang Panginoon. Bitawan mo na lahat sa iyong buhay. Diba? Pero sadly, sana hindi tayo katulad ng mga nauna na example. Ay, di pwede. Teka lang. Mamaya kateka-teka natin. Alam nyo, minsan, pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos at teka-teka tayo, bigla tayong namatay. Isa yan sa mga gawain ng demonyo. Iteka-teka mo muna yan, may bukas pa naman No? Enjoyin mo muna yan. Masarap mag-inom. Pre, masarap maraming chicks. Pre, masarap drugs. Masarap pag-marites dyan. Diba? Masarap manira ng kapwa dyan.
Masarap mag-video okay dyan. No? Masarap magparami ng pera na hindi inintindi yung Panginoon. Masarap ipagmayabang yung ating sarili. Bukas ka na lang. Kaya yung tao, sige, teka. No? Hanggang dumating araw, namatay bigla. No? So, ganun. Dapat ready ka lagi na i-give up ang lahat para sa Panginoon. No? Itong mga tao na ito, katulad ditong negosyante na ito at yung nakakita ng lupa, ready sila na give up ang lahat-lahat ng bagay kasi alam nila sa kanilang buhay. No? Kahit sabihin nila, uy, mabait akong tao, alam nila yung kanilang kabaitan ay parang basahan lamang sa Panginoon. Sabi nga ni Isaiah sa Isaiah chapter 64 verse 6, "But we are all as an unclean thing." No? Lahat tayo ay maduming bagay. "And all our righteousness are filthy rags." Lahat ng kabutihan natin, kabaitan na ginawa natin, mabubuting gawa na ginawa natin, ay maduming mga basahan sa harap ng Panginoon. "And we do all fade as a leaf." Lahat tayo ay parang nalalantang mga dahon. No? Pag ikaw ay hindi tumanda, ibig sabihin maaga ka namatay. Okay? Pero pag tatanda ka, lalanta tayo. Manghihina tayo. No? And our iniquities, ay yung iniquities po, ay ibig sabihin kasalanan, like the wind, have taken us away. Yung ating kasalanan ay talagang dinala tayo kung saan-saan. No? Kaya sabi ng Isaiah at ng mga tao na ito, yung kabutihan ko, yung good works ko, walang ibibigay sa akin yan. Diba? Kaya nga sinabi ng isang mayaman doon, Panginoon, paano pumunta ng langit? Ginagawa niya na lahat ng good works eh. Diba? Alam niya may pagkukulang sa puso niya. At sinabi, pinoint out ng Panginoon, masyado kang nakaangkla sa pera mo, give up mo yan. I-give up mo yan. Are you ready to give up everything para sa Panginoon? No? Kung talagang tunay na gusto mo makasama siya sa langit, bakit hindi mo matanggap si Kristo bilang Panginoon? No? Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess, talaga sasabihin mo, pagmamalaki mo sa iyong bibig, na si Jesus ay Panginoon, no? At ikaw ay maniniwala mula saan? Sa iyong puso, na ang Diyos Ama ay binuhay siya mula sa patay, ikaw ay maliligtas. Bakit? Kasi mula sa puso, ang tao ay maniniwala sa katuwiran. At mula sa bibig, isasambit o ipagmamalaki mo ito at ikaw ay maliligtas. Ano po ibig sabihin dito? Pag natanggapin mo si Kristo bilang Panginoon, dapat taos puso. No? Mga teenager dito, yung mga naliligaw-ligaw pa lang dyan, pag mahal na mahal mo yung tao, automatic yan yung kilos mo para sa tao na yan. Yun din ang sinasabi ni Pablo dito, pag mahal mo si Kristo, tatanggapin mo siyang bilang Panginoon, automatic yan lalabas yan sa iyong bibig. Ihilingin mo ito sa Panginoon at gustong-gusto mo to. Hindi yung, teka lang. Kundi, Lord, gusto kita maging Panginoon. Alam ko, makasalanan ako. Ayoko na po ng buhay na ito. Bibitawan ko na lahat. Ready ako maging alipin mo. Makasama lang kita habang buhay. Ano po? Ulit, kasi sinasabi ng mensahe na ito, tanggapin mo si Kristo. Hindi tagapagligtas, kundi Panginoon ng iyong buhay. Kadalasan ito yung kulang sa mga preaching, sa soul winning nating mga Kristiyano. Kaya minsan nakala, tagapagligtas si Jesus. Ginagawa nating superhero si Kristo. Ginagawa nating bayani. Si Rizal, alam natin pambansang bayani natin, pero alam ba natin yung tinuturo niya? Hindi. Ayaw mangyari ni Jesus ito sa kanya. Pag gusto mong maligtas, tanggapin mo siyang bilang Panginoon. Hindi lang bayani, hindi lang tagapagligtas. O makapag-alis sa iyo sa mga hirap na yan. No? Kundi Panginoon ng buhay mo. No? Sabi nga dito, pag binigay mo lahat para sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin, lahat ng kayamanan ko, ibibigay ko na sa church. Grabe ka naman eh. Grabe ka naman makakonvict ng puso eh.
Hindi naman po. Kundi, maintindihan mo lahat ng bagay na meron sa'yo. No? Ito ay pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. Caretaker ka. No? Katulad kunyari ko, ikaw pamilya, last week is Father's Day, belated Happy Father's Day po. Na-i-preach po doon, na-ipag-aralan po namin sa San Pedro Saog, Lubao, na ang isang tatay ganito. No? Talagang pinaghihirapan niya yung kanyang asawa, kanyang pamilya, at ready siyang mamatay para sa kanyang pamilya. Inahilin tulad dito kay Kristo, as Christ died for the church. Isa pa, sinusubukan niya at talagang sinisigurado niya dapat na nahihiwala yung kanyang asawa, mga anak, buong pamilya mula sa kasalanan. Saan? Sa pagpapalo lamang? Hindi. Kundi siya ay talagang matyaga, masipag, through the washing of the Word. No? Mga tatay, mga preacher kayo sa inyong mga pamilya. Panginoon niyo si Kristo, gawin niyo yan. Diba? Pinagkatiwala sa inyo ang inyong pamilya. Pinahiram sa inyo yan ng Panginoon para gawin niyo yung gawain niya. At napakalaking pribilehyo ito. Ganon din sa mga asawa. Napakahirap ng ginagawa ng aking asawa. Siya na yung magtatrabaho, siya yung lahat na may hirap para sa kanya. Tapos magtuturo pa siya pag uwi dito sa bahay. Hindi ko na siya hagisan ng plato. No? Saan ka galing? No? Minsan ganun yung mga tao. Kaya sabi ko kay Pastor JP tsaka Pastor Dominic, Pastor, buti na lang may nagturo na Muay Thai dito. Kailangan nyo matuto mag-Muay Thai. Baka pag nag-asawa kayo, kailangan nyo nang gumanon din. Para pag hinagis o kayo hinampas-ampas kayo ng walis, at least marunong na kayo umilag. Di ba? Sabihin, yung asawa, magpapasakop, makikinig sa asawa na lalaki. Bakit? Kasi lahat ng gusto dapat ng asawang lalaki ay ikabubuti mo. Ganon din yung mga anak sa mga magulang, di ba? Ephesians chapter 6, verse 1 and 2. Sundan mo ang iyong magulang. Bigyan mo ng parangal ang iyong magulang. Di ba? Bakit? Kasi sila yung nagpapagal, nagpapagod, nagpapalaki para sa inyo. Marami dito mga bata medyo mahirapan dyan kasi iba yung henerasyon ngayon. Pero balik tayo sa Biblia kasi ito yung tamang daan. Hindi to tayo dating daan ni Eli, kundi nasa tamang daan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pangalawa, sabi doon naman sa mga tatay ulit, kaya ang hirap-hirap maging tatay, no? Yung anak niyo, huwag niyong pabayaan. Don't provoke them to anger. Ibig sabihin, huwag niyo isipin yung inyong sarili, papagalitan yung anak niyo. Bakit? Dahil masisira ang reputasyon mo? O papagalitan mo yung anak mo kasi gusto mong lumaki siya ng maayos. Na hindi siya magkalat sa buhay niya. Na hindi niya gawin yung mga mali na nagawa mo. Na hindi niya magawa yung mga mali na nakita mo sa paligid. At gagabuhin mo siya ayon sa salita ng Panginoon. Diba? Katulad sinabi ko, pag binigay mo lahat kay Kristo, hindi naman ibig sabihin lahat ay, bibigay ko na pala lahat sa simbahan. Hindi. Ginagabayan tayo ng salita ng Diyos. No? Kailangan mo pa rin provide sa pamilya mo. Basic needs. No? Pero blessing pag nakakabili pa kayo ng mga wants ninyo. No? Motor, cellphone, wants na yan. Pasalamat kayo sa Diyos. No? Mga Facebook, di naman ibig sabihin, hindi na ako mag-Facebook para sa Panginoon. Kundi gamitin nyo yung Facebook para i-advance yung kaharian ng Diyos. Diba? Yung TikTok no, hindi na kayo magsasayaw-sayaw dyan ng nakakahala. Gagawa kayo ng mga content na nakakatawa. O kaya napakahirap na ikamamatay nyo pa. Bakit hindi nyo ipagkalat yung salita ng Diyos sa TikTok ninyo? Diba? That is giving up for Christ in the right way. Okay, una, surrender. Sumuko na kayo. Isuko mo na yung buhay mo dahil gustong-gusto yan ng Panginoon. Hindi nakasulat dito pero pag nakita niyo 2 Peter chapter 3 verse 9, no? Ang Panginoon ay hindi tatamad-tamad sa kanyang pangako, hindi katulad ng mga tao. Ngunit lahat ay gusto niya magsisi at talikuran ang kanilang pagiging makasalanan. Bakit? Gusto niya kayo mapunta kung saan man siya. At ito yung kaharian ng langit. So, una, the kingdom of heaven is for grabs kasi nandiyan na, binigay na. Kasi pag kinuha mo yung kaharian ng langit, S is surrender. To
there's abundance in heaven. No? Ito, mga side effect na lang po ito. No? Sabi nga ng iba, ikaw lang sapat na. Usong-uso yan sa Facebook, I think 2 years ago or last year. Pero sa totoo lang, kay Jesus pa lamang, sobra-sobra na. No? Sobra, hindi lang sapat, sobra-sobra. Alam niyo po yung pinagkaiba ulit ng mercy and grace? Mercy, naawa sa atin yung Panginoon, namatay siya para sa kasalanan natin. Ready siya tayong patawarin. Alam niyo yung grasya. Sabi niya, katulad sa Psalms, katulad ng silangan at kanluran. No? Kung gaano man kalayo yan, kapag tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon, ganon ko kinalimutan ang inyong kasalanan. Kaya nga may kanta tayo, what sins are you talking about? Diba? Di ko alam yung mga kasalanan mo na yan. No? Sa Romans 5:8 din, sabi niya, ngunit ang Diyos ibinaling niya yung pagmamahal papunta sa atin. Habang tayo ay makasalanan pa lamang. Alam niyo yung ginawa ng Panginoon? Lalo na yung mga ligtas, alam na dapat ninyo to. Natin, namatay na si Kristo para sa atin. Alam niyo yung mga hindi pa ligtas, namatay na si Kristo para sa mga kasalanan niyo. Ang tanging hiling niya lang, tanggapin niyo siya bilang Panginoon. Hindi ka naman niya papahamak eh. Diba? At gayon din, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 3, up to 4. Sabi, but I have delivered you first of all, that which I also received, sabi ni Pablo, binigay ko sa inyo lahat, no? O sinabi ko sa inyo lahat, kung ano yung aking unang natanggap, kung paano si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pag iniisip ko lagi ito, sino ba naman ako? Ba't ako magpipreach dito? Alam niyo, takbuhin talaga ako eh. Sinabi ko na ito ilang beses eh. Ayoko mag-preach. Mas ayoko maging pastor. Pero pribilehyo ito. No? Ganun din, sino ba naman ako na makasalanan na ililigtas ng Panginoon? Anong ginawang mabuti ko sa Panginoon kundi kasalanan at hinanakit para sa Panginoon? Bawat kasalanan na ginawa ko sa past, ang sakit para sa Panginoon. So, anong gagawin niya? Mabubuhay siya bilang tao dito? Kaliwat kanan, tutuksuhin, pero hindi magkakasala. Para saan? Para lamang siya pahirapan, mamatay. Para lang sa akin. Imbis na ako'y mamatay sa kasalanan, siya'y mamamatay para sa akin. Sana ma-realize natin yung bagay na yan pag hindi ka paligtas. He's ready. Namatay na nga siya sa'yo eh. No? Nung ako'y naligtas, magulo ang aking buhay, gusto ko na magpakamatay. Unknowingly, nagsabi sa akin, ba't ganyan tingin mo sa sarili mo? Di mo ba alam may namatay para sa'yo? Dahil mahal na mahal ka ng tao na yun. At yung tao na yun, Diyos yun. Wala ka nga kakwenta-kwenta ka talaga dapat, pero minahal ka nun. Bakit hindi mo siya mahalin? Pabalik. Buong buhay mo, buong puso mo, bigay mo sa Kanya. Total naman, ayaw mo na yung buhay mo eh. E di bigay mo sa Kanya. Kaya yun po, doon po ako naligtas. No? Napagdilay-nilayan ko, naintindihan ko po yun. Wow, abundant. Grasya yun. Grasya na nakapagtayo ako dito na isi-share ko yung mga mensahe ng Panginoon. Nauulitin ko kung ano yung sinabi ng Panginoon. Ipangaral kung ano naintindihan ko sa salita ng Diyos. Grasya na yun. Grasya palalo, no? Sabi nga sa John chapter 14, verse 1 to 4, no? Let your heart not be troubled. Huwag kayong magkaroon ng gulo sa inyong puso. Huwag kayong mangamba. Kayo ay maniwala sa Diyos. Kayo ay maniwala sa akin din. Sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. If it were so not, kung hindi man ganon, so, hindi ko sasabihin sa inyo ito. Ibig sabihin, totoo ito. Ako ay naghahanda ng lugar para sa iyo. No? And kung ako'y naghahanda ng lugar para sa iyo, ako ay babalik ulit dito, sabi niya, sa mundo na ito, at tatanggapin kayo sa aking sarili, para kung saan man ako pupunta, doon din kayo. At kung saan kayo pupunta, na alam nyo kung saan yung daan. Sipin nyo, grasya na yan.
Kung sinabi ng Panginoon, "Oh, patawarin ko na yan, patawarin ko na yan." Hindi. Ginabayan pa tayo ng Panginoon. Pinaghanda pa tayo ng lugar doon sa kalangitan. Sa kaharian niya doon sa langit. Sobrang grasya na po yan ng Panginoon. No? Pag tinignan nyo rin po yung Revelation chapter 4, di ko na po nilagay dito yan. No? It's a glimpse of John the Beloved sa langit. Nakita niya isang trono, sa isang trono na yun, yung Diyos, si Jesucristo, ay mahalin tulad sa mamahaling bato. Yung sardines, hindi po sardinas yun ha. Alam ko po, medyo gutom na kayo, 11:45 na. No? Isa pa is jasper stone. Napakamahal at rare na mga bato ito. No, may 24 elders doon na may corona sa ulo. Tapos makikita mo yung mga anghel doon, mga kerubin o seraphim. No? Na napakaganda mga anghel na nilalang. Saan ginagawa nila? Dahil sila ay masaya. Lahat ng 24 elders, ibibigay ang kanilang corona sa Panginoon at sila ay masayang-masaya. Gusto ko rin yun. Diba? Wow na yan. Grasya na yan. Sobra-sobra na yan sa awa. Grasya na yan. Ngayon, pag una, surrender all. Pangalawa, there's abundance in heaven. Sa totoo lang may abundance din dito, pero mas magandang i-discuss yun o i-preach sa ibang mga araw kasi sabi, anong abundance dito sa mundo? Puro hirap nga ako dito eh. No? Thirdly, SAV, violence. No? Sa Matthew chapter 13, verse 47 to 48, sabi dito, "Again, the kingdom of heaven is like unto a net, isang lambat na pag hinagi sa dagat, ay nakakuha ng kung ano-ano mang mga laman dagat, kasama dyan yung mga coral, mga bato-bato, no? Ganon din, nung ito'y puno na, hinila nila ito doon sa pangpang, no? At ginawa nila, itinapon nila yung mga pangit, no? At yung mga magaganda nilagay sa mga gandang lalagyan. Pero yung mga bagay na tinapon sa pangit, ganito sinabi ng Panginoon sa verse 49, "Ganon din sa katapusan ng mundo. Ang mga anghel ay darating dito at paghihiwalayin yung mga hindi naligtas, ito yung mga wicked. No? Kasi hindi nila nakikita yung ibinigay na katuwiran ng Panginoon na walang, yung buhay ni Kristo na walang kasalanan sa tao na yun dahil di nila tinanggap si Kristo bilang kanilang Panginoon. Anong gagawin sa kanila? No? At sila ay itatapon doon sa hurnuhan na apoy kung saan meron dito matitinding sigaw at nagngingit-ngit ng ngipin. Kung nakakita na po kayo ng tao, yung aking tatay po ay namatay sa cancer at ako'y, bago siya namatay isang buwan, nakasama ko siya doon sa bahay. Tuwing nakikita ko siya na talaga nasasaktan, nagngingit-ngit yung ngipin niya at sumisigaw. Ganun po sa impyerno. Sa sobrang sakit, papapangikit ka ng ngipin, hindi mo mabubuka na maigi yung ngipin mo, yung bibig mo, at sisigaw ka ng sisigaw na masakit, masakit, masakit. Tapos sinusunog ka pa habang buhay. Po, sa Romans chapter 6:23, sabi nga dito, the wages of sin is death. Ito yung part 1. Pag tinignan niyo po ito sa Romans chapter 4:20, Revelation chapter 20, 14 to 15, "And death and hell were cast into the lake of fire." This is the second death. Ito yung kalawang kamatayan. At kung sino man ang hindi nakikita na nakasulat doon sa libro ng buhay, ay itatapon dito sa dagat-dagatang apoy. Bakit kaya hindi nakasulat sa libro ng buhay? Kasi kahit kailan hindi mo natanggap si Kristo bilang iyong Panginoon. Okay? Sabi nga dito, ang impyerno po ay hindi masayang lugar. Kasi marami sa atin, di pumunta sa impyerno. Impyerno lang pala yan eh. No? Alam niyo po sa Matthew chapter 8 verse 29, no? Si Legion, siya'y sumigaw, sabi, "What have you to do with thee?" Anong meron kami para sa iyo, Jesus? Sabi ganon. "O anak ng Diyos?" Sabi ganon. "Pumunta ba kayo dito para kami ay pahirapan bago yung nakatakdang oras?" Alam nila si Kristo ay Panginoon. Pero hindi nila tanggap si Kristo bilang Panginoon. Nanginginig pa sila. Bakit? Kasi alam nila ang Diyos, yung galit ng Diyos ay nasa impyerno. At papahirapan yung mga demonyo doon. Ano yung mga demonyo? Extraordinary na mga nilalang to. Pumasok sila sa tao ni Diyos sa Gadarines at napakalakas nila. Pero takot sila sa impyerno. Ayaw nila sa impyerno.
Kasi papahirapan din sila dito habang buhay. Tapos karamihan sa atin, okay lang, punta ako ng impyerno. Impyerno lang yan. Impyerno lang yan. Pinibilitan natin ang impyerno. Sige, maging makasalanan, okay lang yan, impyerno. Kung ang demonyo na mas makapangyarihan sa atin, sa mortal nating katawan ay takot sa impyerno, dapat mas takot tayo. No, kaya wina-warning tayo ng Panginoon tungkol dito. Kasi sa Revelation chapter 20 verse 10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire. Hindi sila nagahari sa impyerno. Itinapon sila doon sa dagat-dagatang apoy. Para pahirapan. Kaya may violence pag ikaw hindi tumanggap kay Kristo bilang Panginoon. Sa buhay mo pa lang ngayon, pag hindi mo pa nakakatanggap si Kristo bilang Panginoon, konting problema. Para yung lupa ay talagang tatabunan ka na. Kala mo sobrang dami mo nang iniisip na wala na ka ng pag-asa sa buhay. Pero may kita mo yung tao Kristiyano, may pinoproblema nga. No? Naalala ko lang yung tinuro sa mga pulis. Face the problem, focus on faith. May joy sila sa buhay nila. Kasi may pananampalataya sila sa Panginoon na si Yesu Kristo. At sinusustain ng Panginoon yung joy ng bawat Kristiyano dito sa mundo. Kasi sinabi niya rin sa John chapter 14 bibigyan ko kayo ng comforter. Ang comforter po na yun ay hindi po higaan. Pag galing po sa Greek word, ang isang ibig sabihin ng comforter is helper. Kaninong katauhan yun? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Diba? Kaya ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 6, kapag ikaw ay Kristiyano, naiintindihan mo na, sinurrender mo na, you are not of your own. Hindi mo na pagmamayari ang iyong sarili. Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Bakit siya kailangang manahan sa'yo? Hindi dahil ikaw ay pogi. Lahat naman ng ginawa ng Diyos ay maganda at pogi. Kundi para ikaw ay tulungan sa lakad mo bilang isang Kristiyano. No? Lastly, everlasting life. Matthew chapter 13, verse 47-48, again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea, and gathered of every kind, which then, when is full, they drew to shore and sat down, and gathered the good, lahat ng magaganda, lahat ng first class, no, into vessels. Alam niyo po ano yung mga vessel na ito, pag-iisipin niyo, pinagkaingat-ingatan ng Panginoon ang lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Panginoon. Sabi, willing na siya ay maging alila ng Panginoon. Ito po, sisecure kita. Hindi kita papabayaan. Siselyuhan kita para hindi ka napabayaan na kung ano-ano pa yung mangyari sa iyong buhay. No? Aalaw ko na ikaw may dumating sa mga paghihirap. Bakit? Para maging perfect ka sa araw na inaantay. Di ko na po nasulat yung mga na yan. Sa part 2 ng Romans chapter 6:23, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay, ibig sabihin ito'y kasiyahan. Kasi kamatayan, papunta impyerno. Buhay na walang hanggan, kasama mo si Kristo. Ibig sabihin, itong forever na ito ay masaya. No? John 3:16, but have everlasting life. Whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting. No? Surrender everything. Not part. No? Ano yung A? May abundance. V, may violence pag hindi ka kay Kristo. E, kapag kay Kristo ka, you have eternal life. Magbibigay lang po ako ng isang excerpt. No, kinuha ko po ito kay John MacArthur nung nakikinig. Ibang preaching po ito. No. Nung si Chrysostom, isang emperor po ito ng Romano. No? Si Chrysostom ay isang Kristiyano pala. Siya inaresto ng isang Romanong emperador. No? At gusto ng emperador na ito na i-deny ni Chrysostom yung kanyang pananampalataya. Pero hindi siya naging matagumpay. So sabi ng emperor,
pinag-usapan niya sa kanyang mga advisor, anong gagawin ko dito kay Crisostomo? Ayaw niyang sabihin na ako yung Panginoon. Kundi si Kristo lagi yung Panginoon niya. Alagay ko na kaya sa kulungan? Sabi ng mga advisor niya, hindi! Bakit? Sabi gano'n ng emperor. Dahil siya ay matutuwa, dahil siya ay magiging tahimik, at makakasama niya lagi, makapag-concentrate siya sa pakikipag-usap sa kanyang Panginoon. Ay, ganun ba? Sabi ng emperor. Ngayon sabi niya, patayin ko na lang. Ganun pala yung problema eh. Sabi ng mga advisors, ay hindi rin pwede. Kasi sinasabi niya sa kanya at sinasabi niya sa lahat, pag siya ay namatay, makakasama niya yung kanyang Panginoon. Magiging masaya na naman yan. Ang gusto ng emperor, pahirapan yung buhay ni Chrysostom eh. Ngayon sabi ng advisor, isang advisor, alam ko, paano mo papahirapan yan. Gawin mo na magkasala yan si Chrysostom mo. At siya ay masasaktan ng todo dahil siya ay nagkasala sa kanyang Panginoon. Isipin mo yun, kamatayan, torture, wala kay Chrysostom mo. Ikakalungkot ni Chrysostom mo, magkasala sa Panginoon. I'm challenging you, pag Kristiyano ka na at sinabi mo Panginoon si Kristo, papakinggan mo ba yung whole counsel ng Panginoon? Ibig sabihin, lahat na nakasulat sa Biblia. Magsa-Sunday school ka na ba? Marami dito nagsasabing Kristiyano, Sunday school. Kompleto po ba yung Sunday school sa mga binyagan? Kakunti lang. Willing kayong malaman yung Panginoon. I challenge each and every believers nagsasabi na ako ay ligtas na. Kasi si Crisostomo, ayaw niya magkasala. Dapat tayo rin. Dapat dumating yung pananampalataya natin sa point po na iyon. I am challenging myself as well sa ganun. Kaya yung pangnalangin natin lagi, ayoko na po magkasala, Panginoon. Si John MacArthur din ang sabi niya, anong kinagusto mo sa langit? Hindi yung mga magandang bagay na yan, kundi hindi na ako magkakasala laban sa aking Panginoon. Pagod na ako sa pagkakasala laban sa aking Panginoon. Araw-araw ba naiiyak ka pa o nalulungkot ka habang ikaw mag-isa? Dahil may nagawa ka sa Panginoon na mali. Ngayon, pag hindi ka paligtas, the kingdom of heaven is at hand. Sabi nga, repent. Talikuran mo na yung buhay na yan. Talikuran mo na yung mga mundo na ito. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Dahil gustong-gusto niya na ikaw ay makasama. Ulit, siya nga ay namatay na para sa'yo. Ngunit siya ay nabuhay na magbuli. Dahil siya ay Diyos. Ibig sabihin, tunay ang pinananampalatayaan natin na si Yesu Kristo na ating Panginoon. Let's pray. Lord, alam ko po, Lord, na medyo mahirap, sabi nga, straight and narrow way ang patungo sa inyong kaharian, patungo sa kaligtasan. Ngunit napakalapad ng daan, papunta sa kapahamakan. Lord, huwag niyo pong pabayaan, iisa sana dito na tao na pumunta na impyerno. Dahil napakasakit po para sa inyo. Lord, sana po sa lahat ng gusto maligtas, at alam ko po marami po dito, sana sabihin nila sa puso nila, kulang ako, Panginoon. Kulang ako sa kaharian mo dahil ako'y makasalanan. Naway tanggapin niyo po ako bilang kahit alipin lang. Dahil alam ko po, Panginoon, ang turing niyo po sa amin ay hindi alipin kundi kapatid, anak, at kaibigan na mas malapit pa sa isang kapatid. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ninyo. Salamat rin, Lord, sa oportunidad na binigay niyo po sa akin. Lord, i-bless niyo po yung bawat isa. Protektahan niyo po yung bawat isa sa lahat po dito na may paghihirap sa buhay. Alleviate niyo po ang kanilang paghihirap. Lord, we pray all this in Jesus' name. Amen.